Panalo na, Attorney Conti Dilawan kakamping ng lumuna sa ICC case Duterte Tariela pinatawag sa issue. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong mga dilawan, itong mga loyalista, at itong mga aklaan na... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ayan siya, pagpatuloy natin. Medyo napahiya sila dito sa post ng ICC. Kasi po, pinipilit nila na kahit weak ang ebidensya dito sa kaso ni former President Duterte, pinipilit nila na kung ano-anong mga reason nila na ang ICC raw ay ganito lang ang ginagawa, parang na obvious naman na weak talaga ang witness, weak talaga ang ebidensya na alam niyo naman na pinupolitikan nila ito si former President Duterte. Totoo yan, napaka-puwet talaga ng witness at puwet ang ebidensya. Weak pala, hindi puwet. Talagang walang kakwenta-kwenta yung ebidensya na hinahain nila. Kung tutuusin nga yung mga ganyang bagay, pinarating nyo pa sa ICC, kakahiya. Mga dilaw. ICC naman, kakagat-kagat agad. Itong mga pinklawan, itong mga aklaan, itong mga makakaliwa, sila lang naman yung mga talagang naninira at mga haters ni former President Duterte. Okay? Alam naman natin, kung magprangkahan tayo, alam naman natin na itong si former President Duterte ay mahal talaga ng the majority of the Filipino people. Yes, yes. Ngayon, naglabas po ang ICC, di ba? Binalita ko yan sa inyo na ang ICC ay nananawagan sa mga PNP sa atin na tumistigo na doon sa war on drugs ni Tatay Digong, at kung sino man dito sa mga sa bansa natin ang may alam patungkol po dito sa pag-aabuso raw ni Tatay Digong dito sa war on drugs, no, na mga ginurguro ni Tatay Digong, ay mag-voice out na kayo, magpakita na kayo. Kasi po bago nag-post ang ICC ng ganito, alam na po natin na nahihirapan na ang ICC ituloy itong kaso na ito kasi po wala pong sapat na ebidensya. Kung tutuusin talaga, hindi naman ganyan ang ICC na magmamakaawa. 'Di ba? Kung talagang malakas ang ebidensya kay PRRD, sa totoo lang talaga, kahit sila nahihirapan na, sa totoo lang talaga, alam naman nila sa sarili nilang walang kakwenta-kwenta ang kaso ni PRRD. Dahil weak lahat, ebidensya, lahat ng mga wala. Kumbaga parang sila din ayaw nilang bitawan si PRRD. Syempre parang alam naman natin kilala yan si PRRD. Kahit paano pag-uusapan pa rin sila. Pag pinakawalan nila yan, wala na. Hindi na pag-uusapan ng ICC, baka ipasara na ng tuluyan yan. Pero sila nararamdaman na nila na talagang napakahina talaga ng mga ebidensya laban kay PRRD. Diba? It will not fall on the crimes against humanity. Imagine that one na 6 lang yung gustong mag-testify at mag-witness. Di ba nakakahiya? Mantakin mo. 6 lang. Pinarating nyo pa sa ICC. Di ba? Yung kasong yan, pwede na dito sa Pilipinas yan Mantakin mo yung sinasabi nila na parang inaano ng mga ICC is war crimes. Mga matitinding kaso, minsan parang mass murder, mga ganon. Yun ang inaano ng ICC. Diba? Pero hindi naman ginawa ni PRRD yun No, wala namang naisubmit na ganong mga ebidensya o nagturo kay PRRD na gumagawa siya ng ganon. Yung 30,000 na sinasabi o ibinibintang kay PRRD hanggang ngayon hindi nila mapatunayan. Kung tutuusin, ayan sinabi ni Sir Don Mar, 6. Tapos yung iba pa na pinapakita sa balita, na kunwari, sila
mga naging biktima sa war on drugs si PRRD, pero yung iba doon nategi sa ibang klaseng sakit. Sa sakit na 'di ba? Sa ibang hindi talaga doon sa ni PRRD. Oh. Pero ngayon, itong mga dilawan, loyalista at itong mga aklaan, makakaliwa, pinipilit nila ang kanilang sarili na hindi po weak ang evidence. Obvious naman na weak yung evidence dito sa kaso ni Tatay Digong. Di ba? Ito yung pinalita ito ng Daily Tribune. Sabi ng mga dilawan, pinklawan at itong mga aklaan, this is not an indication that the evidence is weak. The ICC is just being thorough in its investigation. Thorough raw sa kanang investigation. In fact, the investigation and search for the truth are still ongoing until the investigation phase of the ICC is completed. Yan ang sabi ni aklaan dilawan na si Attorney Conte. Ito naman yung parang Godzilla yung muka na Parang hanggang ngayon iniisip pa rin nila na malakas ang mga ebidensya kay PRRD. Para silang gumagawa ng isang imahinasyon sa utak nila. Talagang gustong-gusto talaga nila na ang mga Duterte ay mawala sa eksena. 'Di ba? Syempre, malaking bagay yan si PRRD kung sakaling makalaya yan na hindi pa dumarating ang 2028. 'Di ba? Malaking dagdag kay BP Sara yan. Kahit sila dyan natatakot, baka mamaya isipin nila, kailangan hindi makabalik si PRRD sa Pilipinas. Baka mamaya ma-impeach natin si BP Sara at si PRRD tumakbong presidente. Pilitin ng taong bayan. Baka mamaya natatakot sila sa ganun. Okay, matatakot. Baka mamaya ganun iniisip nyo. Tsaka may edad na si PRRD, malamang ko hindi natatakbo yan. Sabihin hindi. Kita nyo, tumakbo nga mayor kasi masyado silang natatakot sa sarili nilang multo. Gusto talaga kasi nitong mga dilawan na to, mga maging patag yung dadaanan nila. Kaya nililinis na muna nila si mga Duterte. Yan si BP Sara. Kasi kung sakaling malinis nila yung mga Duterte, mawala sa eksena yan, napakadali na ng mga kakalabanin nila. Siyempre, yung mga kakalabanin nila, mga sira na pangalan nun. Kaya maaari, iniisip nila, mga sira na pangalan nun, siyempre, baka yung simpatsya ng tao sa atin mapunta. Baka tayo na lang ang pagtiyagaan. Wala na si Sara Duterte. pasensya na po Godzilla yung mukha. Mukhang Godzilla Godzilla. So, sa akin ba, ay bakit mo, ikaw, attorney ka pa naman, Conte, bakit mo ipipilit na ang ICC raw ay ongoing pa yung mga investigation, ganon, ganyan? Bakit nyo, in the first place, hinuli nyo kaagad at dinala dyan sa The Hague? What if ang ICC, kung ipagpatuloy nila ang investigation, what if walang nakalap na witness at mga ebidensya? Kita nyo pa naman di ba? Nag-iimbestiga pa lang naman Tama naman si Sir Don Mardon. Bakit kinuha nyo kagad si PRRD? Nag-iimbestiga pa lang kayo. Hindi nyo pa nga napapatunayan Kita nyo dinala nyo agad si PRRD, kinulong nyo agad, pero kumakala pa kayo ng ebidensya. Kumakala pa kayo ng mga testigo. Di ba dapat makahanap muna kayo ng maraming testigo bago kayo magreklamo o magpakulong ng isang tao? Di ba? Ginagawa nyo namang mga Pilipino Di ba? Hindi mga Pilipino, alam ng mga Pilipino yan. Bago kayo magpakulong ng isang tao, bago kayo tumuro ng isang tao, kailangan yung sinasabi nyong gaano karami ang testigo nyo, 30,000? 30,000 ang magtuturo kay PRRD na talagang ginawa niya yun. Di ba? Ang problema, iniimbestigahan pa lang, wala pa kayong ebidensya, wala pa kayong testigo, pinadala nyo na si PRRD doon, pinakulong nyo na. Ano yun? Advance? Parang, advance yan. Pinakulong muna namin, tapos saka kami parang to follow. Parang ginawa nyo namang parang papeles. O kulang ka ng dito, kulang ka ng birth certificate, to follow na lang. mga no? Ibig sabihin, kasalanan nyo ngayon. Bakit dinala nyo itong taong inosente? Oo. Di ba? Bakit hanggang ngayon hindi matuloy-tuloy itong kasong ito? Kasi walang matibay na ebidensya. Kasi walang matibay na witness. Yung mga witness na kasalukuyang ngayon ay gawa-gawa lang ninyo. Obvious naman nagawa-gawa ninyo Dahil totoo lang, pinapahirapan lang nila si PRRD. Di ba? Galit kayo ni Duterte, ay
Gawa-gawaan na lang ninyo ng kasalanan itong taong ito. Kumbaga parang ang nangyayari kasi ganito, Sir Donmar eh. Kumbaga pinahirapan sila ni PRRD. So parang ginagawa nila, bumabawi sila kay PRRD. Pinapahirapan naman nila si PRRD, parang ganyan eh. Hindi ba alam kung ano ang nagawa nitong former president natin sa bansa na ito? Hindi kagaya ng bangag niyong presidente ngayon. Ha? Grabe ang sakripisyong ginawa nitong si former President Duterte. Kami po ay nalulungkot sa sitwasyon niya ngayon na bakit nakadetain siya ngayon dyan sa ICC na wala namang kasalanan itong si Tatay Digong. Oo. Bakit niya pinipilit na malakas yung kaso ninyo dito? Kung malakas ang kaso ninyo, bakit ang ICC naghahanap pa ng witness? Anong klaseng kaso ito? Yung ICC na mismo ang nagpapakita na mahina ang kaso nila eh. 'Di ba? ICC na nga nagmamakaawa, mantakin mo. 'Di ba? ICC na nagmamakaawa pa para makakalap sila ng mga taong gustong magreklamo kay PRRD. 'Di ba? Oh. Ito namang ICC, walang hiya kayo. Alam niyong mahina ang kaso, alam niyong gawa-gawa lang itong binibintang itong si Tatay Digong, ha? Binibintangan nila itong taong ito. Alam ninyong weak, walang witness, wala lahat. Ha? Naniniwala naman kayo, dinitain nyo naman. Eh paano nga nila yan? Siyempre, paano nga nila bibitawan yan? Eh kung tropa nila yung mga dyan, nag-uudyok. Nakita naman natin si Sundalong Kanin, oh. Nakakapunta-punta dyan sa ICC. Oh, alam naman natin si Sundalong Kanin, eh galit na galit kay PRRD yan. Sa mga Duterte. Eh kung tropa nila yan, siyempre. At saka ang ICC kasi napapansin natin, napaka one-sided lang yan. 'Di ba? Kita nyo naman. Kasi kung hindi sila one-sided, matagal na nilang pinalaya yan si PRRD. Kasi walang ebidensya, walang testigo, wala ngang kaso eh. 'Di ba? Hindi mo masasabing yan ang nagpahirap sa taong bayan, tas aanim na tao. It's very obvious na kayong mga taga-ICC, halik sa puwet rin kayo ni BBM. Nagpagamit rin kayo ni BBM. Akala ko ba kayo mga taga-ICC, you are for the human rights? Yung ginagawa niyo ni Tatay Digong, grabe. Kung hindi nyo pakawalan itong si Tatay Digong, sa totoo lang, you will be hated. Sa totoo lang, yung ginagawa nila kay Tatay Digong, sinasabi nila human rights sila. Hindi ka human rights ang ginagawa nila. Wala nang kaso yung isang tao eh. 'Di ba? Wala na eh. Kung tutusin, pinapalaya na nila yan eh. Rest of your life, ICC. Ha? Sa mga taong bayan at sa buong mundo. Totoo yan. Bakit ang ICC? Tingnan nyo yung mga post nila. Every time mag-post ang ICC, at saka angry react ang makikita ninyo. Akala ko ba ang ICC kakampi ito sa buong mundo? Eh hindi Ako, eh. Dapat yan, mawala na rin yung ICC na yan. Wala bias ang ICC. Yung taong nagserbisyo na may malasakit na tunay sa taong bayan dito sa Pilipinas, yun pa ang hinuli ninyo at kinulong ninyo. Kaya kayong mga taga-ICC wala nang naniniwala sa inyo. ICC witness calls not sign of weak case versus Duterte. Sabi ni Attorney Conte. May naniniwala pa ba dito sa Godzilla na ito? Wala nang naniniwala dyan eh. Ako po'y medyo parang nakakairita ito mga statement ni Conte kasi pinipilit niya. Pinipilit nila ang sarili nila eh. Ay nako. Ano yan kasi, mga nag-iiyakan na yan eh. Ewan ko na lang sa iyo, Conte. There will come a time, makarma rin kayo sa mga pinaggagawa niyo kay Tatay Digong eh. Natating nato kaya ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natong kaya natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Donmar TV. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.